The Boss Husband. Credit to the author. 1453 hanggang 1460. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa likod ng napakagandang batang lalaki, may isang matanda na kulay abo na nakasuot ng berdeng kamiseta at telang balabal, na para bang sumusunod sa anino ng isang batang lalaki sa dilim, hindi kapansin-pansin sa sukdulan. Nandito rin si Lolo Lowell. Bakit? Nandito ka? Maingat na tanong ni Mila. Ang gwapong binata na ito ay ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, si Hector Lo, na nominal na fiancé din ni Ginzel. Kaya lang ay pumasok na si Hector sa cultivation stage kung saan hindi na magbabago ang kanyang anyo sa loob ng mahabang panahon, kaya parang halos kaedad niya si Mila, at hindi siya kamukha ng kanyang kapatid. Kapatid ko, dapat ay mayroon kang sapat na karanasan sa secular na mundo ngayon. Nandito ako sa usang ating ama na gawin ang dalawang bagay. Isa na rito ay ang ibalik ka sa pamilya at simulan ang paglilinang sa pag-urong. Naglakad si Hector patungo sa dalampasigan, tumalikod, at ngumiti kay Mila ng nakakatakot. Sa hitsura pa lang, walang magdududa kay Hector kung tawagin siyang kagandahan, dahil masyadong maislan ang kanyang mga tampok sa mukha. Naulat si Mila, at pagkatapos ay sinabunutan at pinunasan ng kanyang mga daliri ang buhangin sa ilalim ng kanyang mga paa. Pero, wala pang 3 taon sa secular na mundo, at hindi pa ako nakakapagtapos sa unibersidad, paano na? Tama na kapag sinabi ni tatay. Naiisip ko rin na mas mature ka na kaysa dati, hindi mo na kailangang sabihin, gawin mo na lang ang sinabi ng tatay natin. Parang hindi na mababawi ang tono ni Hector. Si Mila ay nabalisa, kinagat ang kanyang mapupulang labi, at hindi sumagot ng mahabang panahon. Bakit? Sinusubukan mo bang labanan ang iyong ama? Tanong ni Hector, nakataas ang kilay. Hindi. Kuya, ako. Gusto kong bumalik sa pamilya pagkatapos kong ayusin ang ilang bagay, pwede mo ba akong hintayin ng 2 araw? Tanong ni Mila. Ang mukha ni Hector ay biglang naging malungkot, at sinabi niya sa malamig na mga mata, Mila, mas mabuting maging mas masipag ka ng kaunti. Wala akong gaanong pasensya at pakisuyong amin kung sino ka. Hinihiling mo ba na hintayin kita? Ano ang mas mahalaga kaysa sa mga tagubilin ng iyong ama? Baka sakam ka pa rin sa mundo at ayaw mo nang bumalik sa mundo. Nagulat si Mila, tumangala sa kanyang kapatid, at malungkot na sinabi, Kuya, hindi sa ganoon. Ako. Sasamahan kita. Ha? Dapat ganito? Sumulyap si Hector sa babae na may halong panghahamak, at ninisyon, hiniling sa akin ni Itay na bumalik at hanapin ka dahil pinahahalagahan ka pa rin niya, magpasalamat ka. Oo. Mali si Mila, bumagsak ang ulo ng dalaga, at malapit nang idiin ng baba niya ang matambok niyang suso. Ang matandang lalaki na si Lowell, na kanina pa nanunood, ay tila nakarinig at walang nakita. Nang umalis si Hector, sinundan siya nito at nagpatuloy sa kalsada. Palihim na pinunasan ni Mila ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata sa likod niya, na binilisan ang kanyang lakad upang sumunod. Kuya, saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Mila na may pilit na makikinang ng ngiti, na bumalik sa buhay na hitsura. Humihingi ng mahina si Hector, nang hindi ibinaling ang kanyang ulo, kamakailan, ang mga especially iyan na ipinasok sa bahay ni Nigel ay nakakuha ng impormasyon. Ang B*H na iyon, si Ginzel, na nakatakas mula sa ilusyon ay malapit sa Stonegate. Nandito ako para hulihin siya at hayaan siyang matikman ang mga kahihinatnan ng pagtataksil sa akin, Hector. Ha! Bulalas ni Mila. Lumingon si Hector at sumimangot, ano ang nangyayari sa iyo? Wala. Wala lang, nagulat lang ako na ang hipag ay nasa Stonegate. Ibinaba ni Mila ang kanyang ulo at hindi nang ahas na tumingin sa mga mata ni Hector. Alam na alam niya kung ano ang mangyayari kay Ginzel kapag nahulog siya sa kamay ng kanyang gwapong kapatid. Talagang hindi niya papayagan ng sino man na tumanggi sa kasal sa kanya, kahit na hindi niya intensyon na pakasalan ito bilang kanyang opisyal na asawa. Walang alinlangan na ang pagtakas ni Ginzel mula sa kasal ay nagdulot sa kanya ng pagkawala ng imahe ng pamilya at sa ilusyon. Dapat ay labis niyang kinamumuhian si Ginzel. Hindi gaanong pinansin ni Hector, ngunit sinabi niya na may madilim na mukha at ngumisi, Mila, mas mabuting magpakalinaw ka.
Siya ay *H. Siya ay mas masahol pa sa isang patutot. Kung tatawagin mo pa siyang hipag, puputulin ko ang iyong bibig. Sa sandaling ito, ang gwapong mukha ni Hector ay puno ng bangis na parang mga jackal, at wala siyang pakialam na kapatid niya ang nasa harapan niya. Nanginginig si Mila, sa sobrang takot niya ay napabuntong hininga siya, at patuloy na tumatango, ngunit puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Kinaumagahan, nang unang sumikat ang araw, isang malabong gininto ang ningning ang tumakip sa balkonahe ng kanlurang suburban courtyard at sumasalamin sa malaking kwarto. Sa mainit na silid, sa malaking kama, piping inabot ni Talia para mangisda sa lalaking katabi niya, nalaman lang na wala itong laman. Binuksan ni Talia ang kanyang mga mata, kinusot ang kanyang inaantok na mga mata, at sumimangot. Wala na si Justin. Nauna siyang bumangon mag-isa, at ang lalaki ay hihiga muna saglit sa kama bago bumangon, pero kakaiba talaga ang araw na ito. Dahan daw ang umupo, ang manipis na kubrekama na sutla ay dumulas mula sa maselang at mapuputing balat sa kanyang dibdib, nanginginig ang isang pares ng matangkad at mapagmataas na mga taluktok, 2 punto ng matingkad na pula tulad ng hinog na pulang seresa, na mukhang lubhang mapanukso. Hinaplos ni Talia ang kanyang buhok, humikab, at hindi sinasadang nakita na may note sa bedside table. Kinuha niya ito at binasa, "Munting Talia, may gagawin ako. Maaaring tumagal ng ilang araw, o babalik ako bukas. Kausapin ng iba mo pang mga kapatid na babae, at padalhan ako ng mensahe sa mobile phone kung may mga emergency kayong lahat." Walang magawang ibinuka ni Talia ang kanyang mga labi, napakahiwaga, alam ng Diyos kung ano ang ginagawa mo ngayon. Alam din niya na dahil sinabi iyon ni Justin, dapat ay isang bagay na hindi komportable na ilabas sila. Tita Talia. Tita Talia. Biglang umalangaw-ngaw mula sa labas ang boses ng chubby little girl. Bago pa makapag-react si Talia, dumausdos na ang babae sa silid na parang ball ang gum-ulong. Si Leia na nakasuot na ng maayos at may dalang school bag ay hawak pa rin niya sa kamay ang pulang saranggola na puno ng fighting spirit. Kailangan kong pumasok sa paaralan. Tita, papasukin mo si Leia sa paaralan. Hindi na makapaghintay si Leia na ipakita ang kanyang saranggola. Nang makita ni Talia ang oras, nalaman ko lang na nakatulog na pala siya. Tila pagod na pagod siya dahil kay Justin kagabi, at wala siyang pakialam kung hubot-hubad siya sa harap ng bata. Mabilis siyang bumangon at tumakbo para maghanap ng damit. Leia, sandali lang, malapit na maging handa si tita. Itinagilid ng mabilog na batang babae ang kanyang ulo at tumingin sa hubog at bukol na likod ni Talia. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang patag na dibdib, nakapout, na para bang siya ay nanlulumo. Hindi rin nakita ni Talia ang eksenang ito. Kung nakita niya ito, kailangan niyang tumawa dahil medyo maaga pa ang bata. Kasabay nito, sa malayong timog silangan, sa itaas ng isang piraso ng matataas na dagat sa karagatang Pasipiko. Maaliwalas ang langit at kapansin-pansin ang asul na dagat. Si Justin ay nakabitin sa hangin, nakaupo na naka-cross-legged, humihinga sa espiritual na aura sa paligid niya. Hindi na niya kailangan pang patakbuhin ang kanyang cultivation base para madagdagan pa ang kanyang kakayahan. Ang Endless Resolve Restoration Scripture ay umiikot sa kanyang katawan sa lahat ng oras, sumisipsip at nagbabago ng espiritual na enerhiya sa kapangyarihan ng langit at lupa, at pinalakas ang kanyang sariling paglilinang. Sa sandaling ito, gusto lang ni Justin na maunawaan ang isang uri ng swanshoy na hindi niya naintindihan ang raw water, sa pamamagitan ng perception ng pagiging pinagsama sa langit at lupa. Wala siyang pagpipilian dahil alam niya na ang kanyang lakas ay dapat sapat na malakas upang harapin ang mga kaaway na maaaring dumating. Bagamat siya ay nasa full cycle stage ng Tai Ching Heavenly Lightning Tribulation, maraming nakatagong elite sa ilusyon, alam ng Diyos kung may mas malakas pa sa kanya. Kung hindi, sobrang abnormal ni Athena, bakit hindi niya sinagip ng tahasan si Zeus? Bukod dito, kahit na ang nasa weak water stage ay hindi dapat maliitin. Ayon kay Jinsel, ang mga cultivator sa weak water stage ay hindi mas mababa sa Tai Ching Heavenly Lightning Tribulation stage. Kung paanong ang mga nasa fire stage ay hindi gaanong mas masahol kaysa sa mga koi water, at ang kanilang lakas ay napakalapit. Higit pa rito, ang kaharian ay hindi ganap na kumakatawan sa lakas, at anuman ang mga sandatang mahika, spell, at gamot, kung mayroong malaking agwat sa True Yuan, maaari nitong lupigin ang mga kalaban na may mas matataas na kaharian.
Nangangahulugan din ito na sa mga tuntunin ng ganap na lakas, kahit na si Justin ay nasa Taiching Heavenly Lightning Tribulation Stage, hindi ito nangangahulugan na maaari niyang talunin ng lubusan ang mga cultivator ng Weakwater Stage. Kung tutuusin, napakaraming matandang halimaw ang nasa ilusyon. Si Jinsel ay isang maliit na batang babae sa edad na 20, at wala pa siyang narinig na maraming nakatagong master. Sa daan, mula sa Nanmingli Fire, Samadhi True Fire, Kui Water, Ye Fire, at kalaunan hanggang Ming Water, unti-unting na-master ni Justin ang lahat ng ito. Ngayong naabot na niya ang full cycle ng Taiching Heavenly Thunder Tribulation, bagamat hindi pa niya naabot ang level ng passing stage, makatwirang sabihin na oras na para matagumpay na makabisado ang Raw Water, at ang Taking Heavenly Lightning. Noon, ginamit ng misteryosong matandang lalaki ang kanyang katawan mula sa maagang yugto ng Taiching Heavenly Thunder Tribulation para gamitin ang Taiching Heavenly Lightning, na nagpakita na kaya rin niya ito, ngunit walang pagkakataon na maunawaan ito. Kung maiintindihan niya ang Raw Water sa lalong madaling panahon, mas magiging kumpiyansa siya laban sa mga cultivator sa Weakwater Stage. Noon sa Korea, sa proseso ng paglamon kay Master Insect, ginamit din niya ang mga katangian ng paglunok ng kaguluhan upang sumipsip ng malaking bilang ng mga nakakalason na insekto mula sa Master. Ang mga nakakalason na insekto na ito ay lubhang kinakaing unti-unti, at lahat sila ay pinakain ng iba't ibang lason at babaeng yin. Ang mga katangian ng mga nakakalason na insektong ito ang dahilan kung bakit si Justin ay may tiyak na kahulugan ng mahinang tubig na hindi pa niya naramdaman. Itinaas ni Justin ang kanyang kaliwang kamay, nag-apoy ng pulang-pula na Ye Fire. Ang pulang Lotus Ye Fire ay sinusunog ang mga kaluluwa ng mga nilalang at ang mundo. Sa isang pagpitik ng daliri ng kanyang kanang kamay, isang ulap ng madilim na asul na Ming Water ang nananatili sa paligid ng mga daliri ni Justin na parang isang mahabang letigo. Ang Ming Water ay sinisira ang lahat. Nag-isip ng mabuti si Justin, at biglang nagkaroon ng ideya, kung pagsasamahin ko ang Kui Water at ang Ye Fire. Ano ang mangyayari? Ito ay mula sa aking pagbabagong anyo ng kapangyarihan ng langit at lupa. Maari ba silang magsanib sa parehong paraan sa magkaibang ruta? Hindi niya kailanman naisip ang tungkol dito, at hindi niya maiwasang magsimulang dahan-daang pagsamahin ang dalawang grupo ng mga kapangyarihan. 1454. Click. Clack. Isang nakakatalim at masakit na tunog ang lumitaw. Sa sandaling magdikit ang Ming Water at Ye Fire sa isa't isa, nabuo ang dalawang sobrang nakakasuklam na persa, na parabang pareho nilang tinuturing ang isa't isa bilang mga kaaway ng buhay at kamatayan. Oo. Si Justin ay sumigaw ng masama sa kanyang puso. Ang dalawang kapangyarihan ng langit at lupa na nakaitim at eskarlate sa kanyang harapan ay hindi inaasahang nawala sa kanyang kontrol at nagsimulang bumukol ng marahas. Para bang isang bombang nuclear ang mabilis na nabuo sa harap ng kanyang dibdib, at pagkatapos ay sumabog. Boom! Isang pagsabog ang tumunog ng isang surging shockwave sa kalangitan. Ang asul-itim at pulang-pula na Ming Water at ang Ye Fire ay bumuo ng isang singsing ng kamatayan na nakasisilaw, ngunit nakakatakot. Ang mga damit ni Justin ay naging alikabok sa isang kisap mata, at ang kanyang katawan ay natama ng pagsabog, at siya ay nabaligtad sa hangin ng ilang kilometro bago ito tumigil. Kung hindi lang dahil sa physical fitness niya na kasing lakas ng isang halimaw, malubha siyang masasaktan kahit nakaligtas pa siya. Pinatatag ni Justin ang kanyang figure, lumunok at tumingin sa kanyang katawan, at ngumiti ng pilit. F***6* ng Hell, ano ba ang inaasahan ng lumikha ng Endless Resolve Restoration Scripture? Ang pamamaraan na ito ay maaaring gawing apoy sa langit, Xuanshui, at makalangit na kidlat, ngunit hindi nito sinabi na hindi ito maaaring pagsamahin, ito ay masyadong mapanganib. Nakakalungkot na hindi ko makontrol ang pamamaraang ito sa aking sarili, at hindi ko makontrol ang pamamaraang ito sa aking sarili, at hindi ko makontrol ang pamamaraang ito sa aking sarili, at hindi ko ito makontrol sa aking sarili. Umiling si Justin, lihim na iniisip na sa kabutihang palad, siya ay sapat na malakas, o kung hindi ay magkakaroon ng malubhang pinsala bago maunawaan ang Raw Water. Hoy! Teka! Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Justin. Ginamit ko ang ikatlong antas ng Ye Fire sa 3 Gibson Fire Tribulation, na tumutugma sa ikalawang antas ng 6 Frost Water, Ming Water. Paano kung ginamit ko ang pangalawang antas ng Samadhi True Fire? Magiging iba ba ito?
Bulong ni Justin sa kanyang sarili, lumubog sa pagmumuni-muni ng paglilinang. Mataas sa kalangitan, ang temperatura ay nagyayelo sa ibaba ng zero, ngunit nakatulong din ito sa kanya na mahinahon na mag-isip ng mabilis. Mabuti na lang at kakaunti lang ang sasakyang panghimpapawid na dadaan sa lugar na ito, kung hindi, malamang na mahimatay ang tao nang makita ang isang nakahubad na lalaki na nakatayo sa langit na nag-iisip ng mga bagay-bagay. Unti-unting naging malinaw ang isang iniisip sa puso ni Justin. Hindi man niya ginusto na masabugan siya, gusto niyang subukan ulit, hindi na siya mamamatay. Hindi man lang siya nag-abala pang magpalit ng damit at naghatid ng isang grupo ng puting ginintoang samadhi through fire, pinakondensed ang isang grupo ng dark blooming water, at dahan-daang pinagsanib ang dalawang grupo ng enerhiya. Biglaan. Ang dalawang grupo ng mga enerhiya ay mukhang ibang-iba mula sa ngayon. Ang puting ginintoang samadhi through fire ay tila talagang kaakit-akit sa Ming water. Mula noong sinaunang panahon, hindi magkatugma ang tubig at apoy, ngunit sa pagkakataong ito, ibang konsepto ang nakita ni Justin. Nakita niya na ang Ming water at ang samadhi through fire, tulad ng mga pintura na pinaghalo, ay unti-unting bumubuo ng isang uri ng asul-gintong enerhiya. Ito rin ang dalisay na kapangyarihan ng langit at lupa, ngunit pinagsama nito ang nakakapasong mataas na temperatura ng samadhi through fire at ang malakas na kaagnasan ng Ming water. Asul na apoy. Namamangha si Justin sa naglalagablab na apoy sa kanyang mga kamay, tulad ng apoy ng mga duwende. Pagkatapos gumamit ng napakalaking halaga ng dalawang grupo ng Ming water at through fire, namaulang at naging kasing laki ng asul na apoy. Maiisip ang kapangyarihang nakapaloob dito. Tuwang-tuwa si Justin. Ito kaya ang misteryong nakapaloob sa Endless Resolve Restoration Scripture. Ang Ming water at samadhi through fire ay parang apoy at tubig na hindi tugma sa isa't isa ngunit naglalaman sila ng parehong katangian, iyon ay kaagnasan. Ang kaagnasan na ito ay hindi kaagnasan sa karaniwang kahulugan, ngunit ang kaagnasan ng bagay at buhay ng mga kaluluwa. Sa ganitong paraan, kahit na ang isa ay nasusunog at ang isa ay pinatigas, ang Lee fire at Koi water, parehong kumakatawan sa isang mapanirang puwersa. Tiniis ni Justin ang kanyang kasabikan, at pinakipot ang isang grupo ng Nanming Lee fire, at isang grupo ng Koi water, at unti-unting pinagsama ang dalawa. Kapag ang pulang Lee fire at ang asul na Koi water ay pinaghalo, ito ay mabilis na namumuo at nagsasama. Sa pagkakataong ito ay isang matalo na lilang apoy. Ang kapangyarihan ay mas mahusay kaysa sa Ye fire at Ming water, kahit na ang cultivator sa Koi water stage ay hindi maiiwasang masunog sa abo. Purple fire, blue fire. Ngumisi si Justin, naiintindihan ko na ngayon. Ang 3 Gibson fire tribulation at ang 6 frost water tribulation ay may magkatulad na katangian, ang pagkakaiba lang ay ang taas ng panimulang punto. Pagkatapos magsanay dito, biglang may naisip si Justin na hindi niya naisip bakit magtatapos ang paglalakbay sa paglilinang sa tatlong makalangit na kapigatian na ito. Lahat ba ng ito ay itinadhana ng kalikasan at walang loika na matagpuan? O ito ba ay isang hindi maiiwasang batas? Sa pag-iisip tungkol dito, naramdaman ni Justin na parang bigla niyang nakita ang isang bintanang nakabukas sa harap niya mula sa isang madilim na silid. Liwanag sa bintana, na nagdidirekta sa kanyang kaluluwa. Noong nakaraan, sinundan lamang niya ang mga yapot ng lumikha ng Endless Resolve Restoration Scripture, at nagpractice ng hakbang-hakbang. Bagaman nakahanap siya ng sariling paraan ng langit at lupa batay sa kanyang talento at pangunawa, tumayo pa rin siya sa mga yaot ng kanyang mga nauna. Hanggang sa sandaling ito, sinimulang tingnan ni Justin ang mga batas ng mundong ito mula sa pananaw ng isang tagalabas. Sa isang iglap, naramdaman niyang mas naging misteryoso at nobela ang mundong nasa harapan niya, na para bang may hindi mabilang na kayamanan, naghihintay sa kanyang sarili na tuklasin ang pinakamalalim na misteryo nito. Haha, ang paglilinang ay talagang isang kawili-wiling bagay. Ito ang paraan para ituloy ng sangkatauhan ang pinagmulan ng sansinukob. Hindi katakataka na ang grupo ng mga lalaki sa ilalim ng ilusyon ay labis na nahuhumaling sa paglilinang. Ang lumikha ng Endless Resolve Restoration Scripture, natatakot ako na siya ay nakatayo na sa labas ng mundo, na tinatanaw ang dagat ng pagdurusa na ito. Mula sa panahon ng digmaan ng mga Diyos 10,000 taon na ang nakalilipas o ang mga immortal noong sinaunang panahon.
Si Justin ay may bakas ng paghanga sa kanyang puso, ito ay isang uri ng paggalang sa malalakas na ninuno. Matagal na tahimik na nakatayo sa langit na may damdamin, gabi na bago niya namalayan. Hindi ito namalayan ni Justin, naalala na noon pa niya planong intindihin ang raw water, ngunit ngayon ay ngumiti siya at handa na siya. Dahil ang Sumadi True Fire at ang Six Frost Water ay may ganoong pagkakatulad, ang raw water ay dapat ding magkaroon ng parehong mga batas tulad ng Ye Fire. Si Justin ay naguguluhan noon, ngunit nalutas niya ito sa sandaling ito. Bahagya niya itong inisip at iniunat ang kanyang kamay para tawagin ang kapangyarihan ng langit at lupa, at dahan-daang pinalapot ito sa kanyang palad. Mula sa pinakapangunahing puwersang sumisira hanggang sa malalim na puwersa ng kaagnasan at pagguho, sa huli, ito ang dapat na kapangyarihang maglinis hanggang sa wala. Unti-unting lumitaw sa kanyang mga kamay ang isang grupo ng kulay abo-puting misteryosong kapangyarihan, na parang gumagapang ang buhay, naglalabas ng mapanganib na aura ng paglulubog at paglunok sa lahat ng bagay sa mundo. Raw water. Yun lang. Tumangala si Justin sa madilim na kalangitan at bumulong sa kanyang sarili, ang Taiching Heavenly Lightning. Maaari bang? Ang malamig na hangin ay humampas sa itaas ng kalangitan, at ang mga banayad na salita ay hinaipan ng hangin. Stone Gate, sa gate ng Yunhua Kindergarten. Ang isang walang katapusang daloy ng mga sasakyan ay dahan-daang dumaan sa pintuan, at ang oras na ang mga bata ay wala sa paaralan ay natural na ang oras kung saan ang isang malaking bilang ng mga magulang at yaya ay pumunta dito upang maghintay sa pila. Nang tumakbo palabas ang isang grupo ng mga makukulay na bihis na bata na sumisigaw, ang isa sa kanila, nakasuot ng asul na overalls, na may bilog na mukha at dalawang pigtails, ay partikular na kapansin-pansin. Una, ang bata ay may maputi na balat at maseselang katangian tulad ng ilang maliliit na bituin sa mga patalastas sa TV. Pangalawa, ang batang babae ay may hawak na pulang saranggola na may sirang butas sa kamay. Ito ay si Leia, ngunit ang mabilog na batang babae ay nakapout sa kanyang mukha na may haplos ng pagkabigo sa sandaling ito. Isang pulang pulaka. Akala ng ibang magulang, kakaiba ang panlasa ng gumagawa ng saranggola. Lanlan, ano ba? Sira ang saranggola. Isang nakaistilong batang babae na nakasuot ng knitted gray na sweater, isang itim na mixing palda, at may lace na medyas na humakbang upang tumingkayad at niyakap ang chubby na batang babae. Natural, si Talia ang dumating para kunin ang bata. Medyo malinaw ang mga tao sa paligid, itinuring nilang lahat ang babae bilang nanay ni Leia at maliwanag na ang isang magandang babae na tulad niya ay mangganganak ng isang cute na anak na babae. Tumango si Leia at walang gana na nagsabi, natapakan ito ni Chen Xingchen sa klase. Agad na nagtanong si Talia, lalaki ba ito? Binibuli ka ba niya? Umiling si Leia, nang kolektahin ni Leia ang saranggola, hinahabol niya ang ibang mga bata, at nasagasaan lang niya ito at naapakan. Phew! Nakahinga ng maluwag si Talia, pinisil ang mukha ni Leia. Anyway, buti naman dahil napalipad ka na niyan, mamaya gagawa si tita ng isa para sa iyo. Humph! Nagalit si Leia at sinipa ang puwete ni Chen Xingchen. Pagkatapos kumain ng ilang subo ng putik, hindi siya nang ahas na makipag-away kay Leia. Napakawalang kwenta niya bilang isang bata. Mayabang na sabi ng chubby little girl. Walang magawang ngumiti si Talia, sino ang makakatalo sa iyo? Talagang spoiled siya ni Justin. Tinataya na ang mga batang lalaki sa klase ay hindi gaanong nabully ni Leia, kaya kahit ang mga guro ay natatakot kay Justin. Biglang tumingin si Leia sa likod ni Talia, kinusot ang kanyang malalaking mata, at sinabing, nandito si Mommy. 1455. Mommy, nandito ba si Marian? Natigilan si Talia at lumingon siya para tingnan. Gayunpaman, hindi niya nakita ang anyo ni Marian, naroon lamang ang mga taong parot-par ito at ilang mga mangangalakal sa kalye. Leia, mali ba ang nakita mo? Wala rin dito ang sasakyan ni Mommy. Sabi ni Talia. Nagpout ang chubby little girl at tinuro ang isang newspaper stall sa tapat ng kalsada. Totoo. Ramdam ni Leia, nandyan lang si Mommy. Pagkatapos ay tumingin muli si Talia ngunit hindi pa rin makita si Marian. Malamang na nami-miss ni Leia ang kanyang ina kaya maling tao ang kanyang nakita. Bumantong hininga si Talia at nalungkot sa kanyang puso.
Nang makita niya ang chubby little girl sa kanyang harapan, mas lalo siyang nakaramdam ng diin sa kanya. Sige, uwi na tayo. Ginawa ka na ni tita ng paborito mong nilagang baboy trotters at binili kita ng isang malaking inihaw na gansa. Hinawakan ni Talia ang kamay ni Leia. Oh! Hindi masyadong excited ang mabilog na batang babae. Lumingon siya sa stall ng pahayagan ng ilang beses nang may kaina-hinalang may pagkabigo bago sumakay sa kotse kasama si Talia. Ang dalawang magagandang figure ay naakit ng tingin ng mga tao sa kanilang paligid. Pinalipad ba ni Leia ang iyong saranggola ng mataas ngayon? Oo. Ang pulaka ni Leia ay mas mahusay kaysa sa kanilang mga ibon at isda. Haha, ang galing ng Leia natin. Hehe, kung sino man ang maglakas loob na magpalipad ng kanilang mga saranggola ng mas mataas kaysa sa Leia, puputulin ko ang tali ng saranggola nila. Ha! Hoy ikaw, huwag mo lang sipain ang ibang bata, okay? Hindi naman nila sinasadya. Kung gayon, bigyan nila si Leia ng maraming masarap na pagkain, kung hindi, sisipain ko pa rin sila. Hoy, huwag kang matuto sa daddy mo, paano mo nabubuli ang mga ganyan? Lalaki lang ang sisipain ni Leia, magiliw ako sa mga babae. Bakit? Sinabi ni daddy na lahat ng lalaki maliban sa kanya ay masasamang tao, basta hindi ko sila papatayin, ayos lang. Sa ilalim ng araw, dinala ni Talia si Leia sa kanyang Audi at nagmaneho palayo sa kindergarten. Sa likod ng stall ng pahayagan sa tapat ng kalsada, sa isang maliit na tindahan ng regalo, lumabas ang isang babaeng nakasuot ng salaming pang-araw at napakagandang suit, si Marian iyon. Sa pagtingin sa kotse na dahan-daang umaalis, tinanggal ni Marian ang kanyang salaming pang-araw. Bahagyang namumula ang kanyang mga mata at ang hitsura ng pananabik, sakit, gusot, at pagmamahal ay masalimuot at hindi maitago. Pagkaraan ng mahabang panahon, nang hindi na makita ang sasakyan, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Marian, sinuot ang kanyang salaming pang-araw, at naglakad palayo. Sa parehong gabi, ang Nigel residence sa Central City. Sa study room, maliwanag ang mga ilaw. Maliban sa mga tunog ng mga insekto sa labas ng bahay, ang lugar ay nakakatakot na tahimik. Umupo si Gilmore sa mahogany chair, nakaharap sa photo frame sa study table. Matama niya itong tinitigan at medyo nawala ang tingin niya. Ito ay isang larawan na kinunan kasama sina Carmela at Gareth noon, ito ay isang bihirang larawan ng pamilya. Hindi pa siya umakyat sa posisyong premier sa oras na iyon at si Carmela ay isang kaakit-akit na babae at si Gareth ay isang high school student pa lamang sa Central City. Ang kabataan at inosenteng panahon ay lumipas na. Ngayon, bukod sa larawang ito ng isang pamilyang may tatlo, ang hindi niya maalis sa kanyang isipan ay ang kalungkutan ni Carmela bago siya mamatay, at ang kasuklam-suklam ni Gareth. Walang kamalay-malay na kinuha ni Gilmore ang tasa ng tsaa sa kanyang mesa at humigop. Ito ay malamig, ang tsaa ay kahit papaano ay nawala ng temperatura. Sa isang mainit na gabi ng tagsibol, parang umaandar ang air conditioner sa study, kaya gusto ni Gilmore na magsuot ng Amerikana. Naging proud siya sa industriya ng politika sa mga nakaraang taon. Inakala niya na ang kapangyarihan ay magdadala ng hindi maisip na pakiramdam ng kasiyahan, ngunit ngayon ay natuklasan niya sa wakas na hindi ito ganap na ganoon. Sa paglipas ng panahon, naramdaman ni Gilmore na ang kanyang bahay ay napakatahimik tuwing gabi. Nakaramdam siya ng inis dahil hindi niya gusto ang ganoong pakiramdam ng pag-iisa. Gayunpaman, kailangan niyang tiisin ang lahat ng ito. Siya ang nagtulak sa kanyang asawa at anak sa walang katapusang bangin. Para sa kapakanan ng kanyang posisyon bilang patriarka at premier, isinakripisyo niya ang ina at ang anak. Sa katunayan, hindi niya naisip na siya ay mali. Kung may nagkasala, sila pa ang nag-provoke ng isang bagay na hindi nila dapat ginawa noong una pa lang at sila pa ang nagiging mangmang. Knock knock knock. Kumakatok ang pinto na bumasag sa pag-iisip ni Gilmore. Ibinalik ang larawan sa kanyang drawer, umupo si Gilmore ng tuwid at sinabi ng may malalim na boses, "Pasok." Pumasok ang isang lalaking nakasot, malapit itong empleyado ng Nigel family. Premier, ito ang mga ulat tungkol sa binibini sa 3 araw na ito. Inilagay ng lalaki ang isang folder ng dokumento sa mesa ni Gilmore. Tumanggaw si Gilmore, kinuha ang dokumento, at sinimulan itong basahin.
Ang dokumento ay pangunahing nagtala tungkol sa pang-araw-araw na schedule ni Marian at anuman ang kanyang ginawa sa mga araw na ito, may ilang mga larawan pang ang kinunan ng mga high technology na kagamitan, kabilang ang kanyang pagpasok at paglabas sa trabaho at kung paano siya nagpatrolya sa paligid ng kanyang mga kumpanya. Tiningnan ni Gilmore ang kaakit-akit at napakatalino na babae na may matagumpay na ngiti sa kanyang mukha. Hindi pa siya nag-iisa, sumuko na siya sa walang kwentang pares ng mag-ina ngunit mayroon pa rin siyang kamangha-manghang anak na babae. Bagamat hindi binago ni Marian ang kanyang apelyido pabalik sa Nigel, alam niyang kaya niyang hayaan siya at ang mga tao sa labas na kilalanin siya bilang isa sa mga miyembro ng pamilyang Nigel, sandali lang. Sa panahong iyon, magiging perpekto na ang lahat ng kanyang ginawa. Pag-flip sa mga dokumento, nakasimangot si Gilmore nang maabot niya ang huling pahina at nagtanong, nagpunta si Marian sa kindergarten. Oo, ngunit ang binibini ay sadyang tumayo ng palihim at tumingin lamang kay Gibson Leia mula sa malayo, hindi siya nakipag-ugnayan sa kanya at kay Talia. Sabi ng lalaki. Ngumisi si Gilmore at bumulong-bulong, parang ang anak ko. Ay hindi kasing lupit na tila. Sa maraming pag-iisip na kumikislap sa kanyang mga mata, lumingon si Gilmore at sinabing, pumunta ka at tulungan mo akong mag-ayos, pupunta ako sa Stonegate sa loob ng 3 araw nang hindi bababa sa kalahating araw. Oo, Premier. Kinabukasan, sa itaas ng karagatang Pasipiko, si Justin ay tahimik na naka-cross-leg sa hangin, na nalubog sa isang mapayapang karanasan. Ang damdamin ng buong gabi ay hindi nagbigay daan kay Justin na tumpak na maunawaan ang Taiching Heavenly Lightning. Ang landas ng paglilinang ay napuno ng mga contradiction, kahit na nahawakan na niya ang hadlang, hindi pa rin niya ito direktang makatawid. Hindi desperado si Justin. Pagkatapos ng lahat, hindi ito isang pangagham na eksperimento sa pananaliksik, kahit na naiintindihan niya ang teorya, maaaring hindi niya makuha ang tumpak na resulta. At saka, ito ay isang napakahiwagang bagay. Isang pagkakataon ang kailangan niya ngayon. At that moment, nag-vibrate ang phone niya. Kahit na siya ay nasa bukas na tubig, ang kanyang telepono ay ginawa gamit ang isang espesyal na satellite system at hindi ito makakaapekto sa pagtanggap. Ito ay isang tawag mula kay Karen na ikinagulat niya. Kinuha niya ang telepono at nakangiting nagtanong, ano iyon, Karen? Mahal, maaari ka bang sumama sa akin sa Dawson Ancestral Fortress? Malumanay na tanong ni Karen. Tang Ancestral Fortress. May kahinahinalang sinabi ni Justin, hindi ka man lang bumalik sa iyong tahanan sa Central City, ngunit iniisip mo ang tungkol sa Dawson Ancestral Fortress. Mukhang nag-aalala si Karen, nakipag-ugnayan sa akin si Master kanina at sinabing may apurahang bagay na gusto niyang makipagkita sa aming dalawa. Sinubukan kong tanungin siya kung tungkol saan iyon ngunit ayaw niyang sabihin iyon, natatakot ako na baka may makaharap siya. Saglit na nag-iisip si Justin at gabi-gabi lang siya makikipagkita sa pamilya Meng kaya halatang may sapat siyang oras. Sumang-ayon siya pagkatapos, okay, pumunta sa direksyon ng Dawson Ancestral Fortress, hihintayin kita sa daan. Masayang sumang-ayon si Karen at ibinaba ang telepono. Palagi siyang mabilis sa kanyang mga galaw kaya narating niya ang lalawigan ng Sichuan sa loob ng ilang minuto mula sa kontinente ng Mediterranean. Ginamit ni Justin ang kanyang divine sense para makipagkita sa babae at magkasamang pumunta sa Dawson Ancestral Fortress. Sinabi sa amin ni Master na hanapin siya ng direkta sa kagubatan ng kawayan, hindi namin kailangang istorbohin ang iba. Si Karen ay nakasuot ng puting blouse at maluwag na itinalagang tan breeches, tulad ng isang matikas na babaeng rider na British, na may magandang hitsura. Si Justin ay mas naging interesado ngayon. Gusto niya ba kaming magkita ng private? Ano ang pinaplano ni Lourdes? Naglalakad patungo sa kagubatan ng kawayan na minsan niyang pinuntahan, nakabukas na ang pinto ng bahay ni Lourdes, naghihintay sa kanilang pagdating. Pumasok ang dalawa sa bahay at nakita si Lourdes na nakasuot ng dark blue na tunic na damit, na may mahabang itim na buhok, magandang nakaupo sa harap ng vanity mirror. Nakatitig ng blanco sa kanyang mga mata ng phoenix at mapula-pula na labi sa salamin, ang kanyang makatarungan at mature na mukha ay tila nasa ulirat. Master, nandito na po tayo. Malumanay na binati siya ni Karen at bahagyang nagulat na hindi napansin ni Lourdes ang pagpasok nilang dalawa. Imposible ito para sa isang master na nasa full cycle ng innate stage, bukod pa, hindi rin nila tinakpan ng dalawa ang kanilang mga bakas. 1456. Tumalon si Lourdes nang tawagin siya ni Karen. Lumingon siya at tumingin kay Justin na kasama ni Karen, ang kanyang mga mata ay puno ng komplikado at pakikibaka.
Nandito na kayo guys. Nanginginig ang boses ni Lourdes at pinilit niyang ngumiti. Napansin ni Karen na may mali at naglakad patungo kay Lourdes. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang amo at agad na sumimangot. Master, ang lamig ng mga kamay mo, anong problema? Bakit mo ako pinatawag ng madalian dito ni Justin? Huwag mo akong takutin. Sa pagtingin kay Karen, ang kanyang pinakamahalagang disipulo ay napakamalasakit at mapagmahal sa kanya, si Lourdes ay labis na naantig. Ngunit, nang maisip niya ang pangyayaring iyon, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib. Napaluha siya ng kaunti at inabot para hawakan ang mukha ni Karen. Mahal kong anak, guro. Ay nabigo ka. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan si Karen. Itinagilid ni Lourdes ang kanyang ulo at tumingin kay Justin sa likod pagkatapos ay dir-diretsong naglakad at tumayo ng 2 talampakan sa harap niya. Habang naguguluhan sina Justin at Karen, biglang lumuhod si Lourdes. Guro. Bulalas ni Karen. Nagulat din si Justin at hindi niya namalaya na dapat niya itong pigilan. Nang bumalik siya sa katinoan, mabilis siyang lumapit at tinulungan siyang makatayo. Ano? Ang guro ni Karen. Senior Dawson. O mahal, ang ibig kong sabihin. Kagandahan. Ate. Tita. Ikaw. Bakit ka lumuluhod sa akin? Sinubukan ni Justin na hilahin si Lourdes pataas. Gayunpaman, hindi payag si Lourdes, sa pangalawang pagkakataon na kinaladkad siya, lumuhod siya muli at binigyan pa siya ng kawtaw. Young Master Gibson. Mangyaring iligtas ang aking anak na babae. Nakikiusap ako sa iyo. Buho. Humihikbi at sumigaw si Lourdes. Anak mo. Natarante si Justin at tumingin siya kay Karen. Mukha ring gulat at tuliro ang babae. Guro, paano ka? Nagkaroon ng isang anak na babae ng biglaan. Hindi mo pa sinabi sa akin ang tungkol dito. Tinulungan ni Karen si Lourdes na bumangon sa pag-asang babangon siya. Gayunpaman, pinilit ni Lourdes na lumuhod, umiling siya at ayaw bumangon. Karen, huwag mo akong hilahin, dapat lumuhod ako sa inyong dalawa. Guro, ano man ang tungkol dito, bumangon ka lang at ipaliwanag sa amin. Ginamit ni Karen ang kanyang true yuan at pinilit si Lourdes na tumayo. Gulat na tiningnan ni Lourdes ang kanyang disipulo at kinusot ang kanyang mga mata. Karen, ikaw. Pumasok ka na sa soul forming stage. Tumanggaw si Karen. Oo, malapit na akong maabot ang dulo ng soul forming stage. Salamat sa honey na tumulong sa akin ng malaki, kung hindi, hindi ko mapapabuti ang aking cultivation base sa ganoong kaikling panahon. Okay sige. Si Lourdes ay nagpakita ng isang nasisiyahang ngiti. Hindi ka pumili ng maling tao, si Master ay napakasaya. Master, anong nangyayari? Sabihin mo sa akin. Ako. Nag-aalala ako. Bahagyang nabalisa si Karen. Marahang bumantong hininga si Lourdes at sumulyap kay Justin. Ito ay isang mahabang kwento, dapat kong simulan mula sa 20 taon na ang nakakaraan. Ang mga mata ni Lourdes ay puno ng masalimuot na pag-iisip, at para bang ang oras ay bumalik sa ulirat. 20 taon na ang nakalipas, si Lourdes ay binibini pa rin ng Dawson Ancestral Fortress. Matapos matutunan ang sky-encompassing flower ray na kasanayan, naisip niya na hindi siya magagapi at nagsimulang hamanin ang mga elite mula sa iba't ibang sekta. Alam ng ilan sa mga elite na siya ay isang babae at maluwag sa pakikitungo sa kanya, para sa mga nakatatandang henerasyon, hindi man lang sila nag-abalang ay entertain siya. Dahil dito, lubos siyang kumpiyansa tungkol sa kanyang sarili sa kanyang 20s at nagpatuloy siya sa paghahanap ng iba pang mga masters sa Seneca upang hamanin. Isang araw, nang dumaan siya sa isang suburban city ng Central Plains, nakatagpo siya ng insidente ng pagnanakaw. Noong una ay gusto niyang gumanap bilang isang pangunahing tauhang babae at hinabol ang mga magnanakaw, ngunit ang mga tulisang iyon ay desperado at ginamit ang kanilang mga baril para barilin siya. Bata pa siya noon at wala pang karanasan sa pakikipagbarilan at nasugatan sa baywang. Sa sandaling iyon kung saan isang batang pulis na parang nagmumula sa langit, pinaayos ang mga tulisan at dinala siya palayo sa pinangyarihan. Namangha si Lourdes sa kanyang mga galaw at sa eksenang iniligtas niya sa kanya. Noong mga panahong iyon, napakalupit na atraksyon sa isang dalagita. Nang maglaon, naging interesado siya sa binata na ito na nagngangalang Solomon at namangha rin sa kanyang martial arts techniques. Tila nagmamalasakit din si Solomon kay Lourdes, palagi niya itong banibisita kapag na-hospital siya.
Nalaman niya noon na ulila na siya, pagkatapos niyang magtapos sa Police Academy ay naging aktwal na pulis siya at single mula noon. Ang kanyang martial arts skills ay itinuro ng isang matanda noong nasa ampunan siya at hindi niya alam ang pinanggalingan nito. Si Lourdes na hindi kailanman nag-isip na makipagrelasyon ay nakipagkita kay Solomon sa loob ng maikling panahon at hindi niya masyadong inisip ang kanyang nakaraan dahil natatakot siya na baka malungkot siya tungkol dito. Ang matandang patriarch ng Dawson Ancestral Fortress ay tumutol sa kanilang relasyon dahil pakiramdam niya ay kaina-hinala ang pinanggalingan ni Solomon. Gayunpaman, si Lourdes ay tumakas kasama ni Solomon para sa pangalan ng pag-ibig at kahit na nakarehistro bilang legal na mag-asawa. Makalipas ang isang taon, nagkaroon sila ng anak na babae na nagngangalang Nicole. Sa una, naramdaman ni Lourdes na sulit ang lahat. Nang makita ang kanyang anak na babae at asawa, pakiramdam niya ay siya ang nagmamay-ari ng mundo, kahit na hinamak siya ng mga tao mula sa Dawson Ancestral Fortress. Gayunpaman, isang gabi, kinuha ni Solomon ang kanilang anak na si Nicole at umalis nang walang sinasabi. Isang note at maliit na elixir lang ang iniwan niya. Sa tala, ito ay nagsasabi, ang ating kapalaran ay tapos na at ang tao ay aalis na kasama ng hangin. Isa itong body pill para makabawi sa pagkawala ng iyong yin, ingat ka. Hindi niya namalayan ang nangyari hanggang sa maalala niya kung ano ang body pill, pagkatapos ay naalala niya na binanggit ng kanyang ama ang nakatagong clan. Halimbawa, pakiramdam niya ay gumuho ang buong mundo niya. Ang kanyang anak at asawa ay isang ilusyon lamang at ito ay nawala. Matapos ang mahigit isang taon ng depresyon, bumalik si Lourdes sa Dawson Ancestral Fortress. Pagkatapos ng lahat, siya ang binibini ng Dawson family. Sa suporta ng kanyang kapatid na si Dawson Diensian at ng iba pa, bilang karagdagan sa kanyang pagdurusa sa pag-ibig, bumuti ang kakayahan ni Lourdes at walang sino man ang nang-ahas na tutulan ang kanyang pagbabalik. Gayunpaman, mula noon, si Lourdes ay palaging may malamig na mukha sa mga lalaki at ang kanyang pag-ayaw sa mga lalaki ay naging mas matindi. Nang maglaon, nanirahan na lamang siya sa kagubatan ng kawayan upang makahanap ng kapayapaan. Nang maglaon, tinanggap niya si Karen bilang kanyang alagad ngunit itinuring niya ito bilang kanyang biolohikal na anak at tinuruan niya ito ng mahigpit at minahal siya ng husto. Nang marinig si Lourdes na naglalarawan sa nakaraan, hinawakan ni Justin ang kanyang baba at inisip ang kanyang sarili. No wonder labag na loob niya sa akin noon dahil iniwan siya ng isang lalaki sa Hidden Clan. Noong siya ay nasa Dawson Ancestral Fortress, binanggit din ni Karen ang emosyonal na pinsala ni Lourdes noong siya ay bata pa. Hindi niya lang inaasahan na may kinalaman dito ang Hidden Clan, no wonder when he mentioned the Hidden Clan, kakaiba ang facial expression nito. Kapareho ito ng kaso ni Yuna, ngunit mas nakakaawa si Yuna, wala siyang ideya kung sino si Maro. Malamang dahil si Lourdes ay isang taong nag-practice ng martial arts at may ganoong family background kaya nag-iwan si Solomon ng mensahe sa kanya. Pagkatapos ng lahat, kahit na nakuha ni Yuna ang impormasyon, hindi niya maiintindihan. Para sa isang body pill, hindi ito masyadong mahalaga para sa nakatagong clan. Master, mukhang hindi tama ito. Kung ang lalaking iyon ay mula sa Hidden Clan, mayroon lamang ang Law family, Turner family, at Nigel family sa Hidden Clan, hindi. Paano siya magkakaroon ng apelyido na Wang? Fake name ba iyon? Naghinala si Karen. Pinunasan ni Lourdes ang kanyang mga luha at tumango. Sinabi sa akin ng aking ama na maraming tao mula sa nakatagong angkan ang magpapalit ng kanilang mga pangalan upang mamuhay sa sekular na mundo. Gayunpaman, hindi lahat sa kanila. Sa pangkalahatan, mayroon lamang 3 pamilya ng nakatagong angkan, ngunit marami pa. Sa pagdaan ng mga henerasyon, ang ilan sa mga mas maliliit na pamilya ay mauugnay sa ilalim ng 3 malalaking pamilya at isang side branch dahil ang bawat pamilya ay may kanilang lakas at hindi lubos na posibleng kainin ang sinuman sa kanila ng mag-isa. Hindi mahalaga kung totoong pangalan niya iyon o hindi, gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa iyong anak. Tanong ni Justin. Sa sandaling marinig niya ang katagang anak, baka sa mukha niya ang sakit. Naglabas siya ng green jade pendant sa kanyang bulsa at may nakatabing pear blossom kung hindi man kilala bilang Iwa flower. Kahapon ng gabi, may nagbaril nitong Iwa pendant at itong note sa aking bahay. Ipinakita ni Lourdes kay Justin ang pendant at sinabing, ito ang pendant na ibinigay ko kay Nicole noon. Ito ang pendant ko mula pa noong bata pa ako at gawa ito sa Kunlun Jade, hindi ko ito makikilala ng mali. Pagkatapos, kumuha si Lourdes ng isang madilaw na papel at ibinigay ito kay Justin.
Kinuha ni Justin ang note at tumingin ng malapitan, napakunot ang noo niya at isang kahoy na hinalang kulay ang sumilay sa kanyang mga mata. 1457. Alam ko na si Nicole ay anak ninyo ni Solomon. Ang babaeng ito ay nahulog na ngayon sa aking mga kamay, na may lason sa kanyang katawan. Kung gusto mong ligtas ang iyong mahal na anak, at makabangon sa iyong pagkawala, dalhin ang Endless Resolve Restoration Scripture na hawak ni Justin sa tuktok ng bundok bukas ng tanghali. Kung huli ka, mamamatay si Nicole. Binasa muna ni Karen ang mga salita at pagkatapos ay tumingin kay Lourdes ng may pagtataka. Master, ikaw. Hinahanap mo kami. Medyo nahihiya si Lourdes at ibinaba ang kanyang kilay at bangulong, alam ko. Alam ni Master na mahirap ito para sa iyo, ngunit hindi ako nangangahas na makipagsapalaran. Kahit na alam kong malamang nagsinungaling sa akin ang taong iyon, ako. Hindi ko maiwasang maniwala. Nasaan ang Fallen Mountains? Bakit hindi ko ito narinig? Mukhang kalmado si Justin. Sa hilagang bahagi ng Hengjuan Mountains, ito ay isang ordinaryong burol, at 12-dosenang milya sa paligid ay halos desyerto. Kaya, kung hindi tayo sasama, halos hindi ka magmadaling mag-isa. Mukhang sigurado ang kabilang partido na papayagan mo kaming pumunta dito, nakangiting sabi ni Justin, kakaiba talaga. Dati nakakaharap ako ng mga diretsyong kaaway, ngayon, natutunan nilang gamitin ang utak nila para banta ako pero hindi ko alam kung aling pamilya iyon. Bakit hindi natin tanungin si Jinsel? Baka malaman niya kung may pamilyang Wang, mungkahi ni Karen. Naisip din ito ni Justin. Kinuha niya ang kanyang mobile phone at nakipag-ugnayan kay Jinsel, nagtanong kung may pamilyang Wang bukod sa 3 malalaking pamilya sa Ilusyon. Nang marinig ito ni Jinsel, medyo na-curious siya at sinabing, Honey, paano mo nalaman na may pamilyang Wang sa Ilusyon? Ang pamilya Wang ay isang mas makapangyarihang pamilya ng vassal family ng pamilyang Lo, at maraming cultivator na may advanced cultivation. Kung gayon Jinsel, narinig mo na ba ang mga pangalan ng mag-ama na sina Solomon at Nicole? Nicole ay ang binibini ng pamilya Wang. Ngunit ang kanyang ama ay ang kasalukuyang patriarch ng pamilya Wang, si Yuna Wang. Para kay Solomon, wala akong ideya, sabi ni Jinsel. Narinig ni Lourdes at Karen na naruroon ang mga salita ni Jinsel. Lalong natuwa si Lourdes nang malaman niyang mayroon talagang pamilyang Wang. Mukhang hindi naman siguro peke. Pero hindi lang natin alam kung sino ang kumidnap kay Nicole, at paano nalaman ng taong ito ang nangyari noon. Napaisip si Justin pagkatapos ibaba ang telepono. Bilang karagdagan, ang pamilyang Wang ay isang basal na pamilya ng pamilyang Lo, na naging dahilan upang magkaroon ng iba pang mga hula si Justin kung ang pamilyang Lo ay gumagamit ng anumang paraan. Kinagat ni Lourdes ang kanyang mga ngipin at lumuhad muli ng malungkot. Young Master Gibson, alam kong walang hiya ako. Alam kong ang Endless Resolve Restoration Scripture, ang pinakamahalaga mong sikreto, at alam kong sikreto iyon ng Susan, pero hindi ko hahayaang mamatay ang anak ko. Ang kawawang batang iyon, hindi ko alam kung paano siya lumaki. Gusto ko siyang makita, gusto ko siyang bantayan ng mabuti. Napaluha si Lourdes, humihikbi, halos mahiga na sa lupa. Ang pagpapalungkot sa mayabang na babae na ito na wala siyang pakialam sa kanyang imahe, na nagpakita na ang pagmamahal ng ina ay napakahusay na kahit na ang isang anak na babae na hindi niya nakita sa loob ng 20 taon ay maaaring humipo sa kanya hanggang sa ganito. Tinulungan siyang tumayo ni Justin at mapait na ngumiti, huwag kang lumuhod, ikaw ang Panginoon ni Karen, tinatrato kanya na parang nanay niya at kapatid niya rin ang anak mo, paano kita maiiwan? Kung magagamit ko ang Endless Resolve Restoration Scripture, para ipagpalit ang kapayapaan ng iyong anak, hindi ako magiging mother mo. Ayokong isakripisyo ang buhay ng mga kamag-anak at kaibigan sa paligid ko para mapanatili ang isang lihim na pamamaraan na patay na bagay lamang. Napabuntong hininga si Lourdes, hindi makapaniwala katingin kay Justin, medyo nananaginip pa rin, talaga. Payag ka ba? Si Justin ay masyadong diretsyong nangako, hindi niya maiwasang magtanong pa. Honey, you don't have to worry about it, we can think of another way. Nag-aalangan at nag-aalalang sabi ni Karen. Umiling si Justin at mahinahong sinabi, syempre, kailangan mong tingnan ng malinaw ang sitwasyon bago gumawa ng desisyon, ngunit kung anak mo ang babae, kung gayon sulit na ipagpalit ang iyong buhay sa banal na kasulatan. Ang Endless Resolve Restoration Scripture, na ito ay hindi isang bagay na maaaring gawin ng sinuman.
Kung hindi, sa loob ng napakaraming taon sa Susan, hindi lamang ako at ang aking Panginoon ang makakamit ng isang bagay. Kung aabandonahin ko kayo ng iyong anak para sa pamamaraang ito, hahamakin ko rin ang aking sarili, hindi iyon ang orihinal kong intensyon na maging mas malakas. Salamat. Salamat. Young Master Gibson. Naniwala si Lourdes sa pagkakataong ito. Bigla niyang nalaman na siya ay may labis na pagkiling kay Justin. Ang taong ito ay talagang may malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng mabuti at masama. Bagaman siya ay may mabangis na panig, siya ay lubos na nagmamalasakit sa mga taong pinapahalagahan niya. Puno ng pasasalamat at lamang ang mukha ni Karen. Iba ang pakikitungo ni Justin kay Lourdes at sa kanyang anak dahil sa kanilang relasyon. Kung tutuusin, hindi naman siya masamang tao na nagpasaya kay Karen. Gayunpaman, sino ang nakakaalam na si Justin ay nakaramdam ng gusot sa kanyang puso? Dang, kung mas maraming babae ang mas masaya ka, at kasabay nito, mas marami kang problema. Bagamat si Tang Lourdes ay nasa edad 40, siya ay kasing ganda ng isang bulaklak ngunit hindi ito isang taong nahawakan niya noon. Ano ang mas masama? Tinuring siya ni Karen bilang kanyang biological na ina. Kung hindi niya tutulungan si Lourdes, hindi maiiwasang manlamig ang puso ni Karen at masama ang pakiramdam niya kapag nalulungkot ang kanyang babae. Sa kabutihang palad, mayroon siyang bagong pananaw sa dahilan, at ang kanyang pag-asa sa Endless Resolve Restoration Scripture ay hindi kasing lakas ng nakaraan. Kung ito ay ibinigay, ito ay hindi magiging hindi katanggap-tanggap. Siyempre, ang mga salitang ito ay hindi maaaring banggitin. Nang makita si Karen na may labis na naantig at mapagmahal na tingin sa kanyang mga mata, ang kawalang kabuluhan ng lalaki ni Justin ay natupad na hindi kailanman. Tsaka mahilig magbongga at manly ang lalaki sa harap ng babae. Mas maganda ang imahe niya ngayon. Walang kamalay-malay na tumayo si Justin ng tuwid na nagmukhang pambihirang matuwid at kahanga-hanga. May appointment ang taong iyon sa 3:00 ng hapon. Marami pang oras ang natitira, isusulat ko muna ang banal na kasulatan. Hiramin ko ang brush, tinta, papel, at inkstone sa iyong silid. Itinuro ni Justin ang mesa sa bintana. Ang mga tao sa Dawson Ancestral Fortress ay gumagamit pa rin ng brush at tinta, kahit na sa high-tech na henerasyong ito. Naisip ni Lourdes na iwasan niyang makapasok sa loob at agad na lumabas ng bahay pagkatapos magpasalamat sa kanya ng maraming beses. Napatawa nito si Justin. Tila ang Endless Resolve Restoration Scripture, na ito ay isang napakahalagang paraan para sa mga tagalabas. Isa pa, kung hindi siya nakaranas ng bago, hindi siya papayag na ibigay ang banal na kasulatan ng ganoon kadali. Bumantong hininga si Justin na may damdamin, lumakad papunta sa desk, at kumuha ng isang lobo na brush. Nag-isip si Karen na nagsimulang gumawa ng tinte sa tabi niya, at nag-aalinlangan na nagtanong, asawa, gusto mo bang sumulat ng peking kasulatan sa taong iyon? Alam kong iniisip mo ako, ngunit ayaw kong maapektuhan ang kaligtasan ng lahat dahil sa pangyayaring ito. Nope. The other party dared to challenge me face to face like this. Natural, confident siya at may paraan para ma-verify ang authenticity. Napakahirap gumawa at mag-modify ng mga bagay tulad ng scriptures. Ilang baguhan lang ang kaya kong dayin pero hindi ang master, bukod pa. Hindi ka pwedeng magbiro tungkol sa buhay ng anak ng iyong amo, sabi ni Justin. Oo. Ngumiti si Karen at sinabing, tapos na ako, aalis na ako at maaari mong isulat ang mga ito. Hoy! Hinawakan ni Justin ang babae nang walang magawa. Parehas kayo ng amo mo, ano ang inaalala mo? Pinalabas ba kita? Babae ka, kung gusto mong matuto, ituturo ko sa'yo ang Endless Resolve Restoration Scripture, kaya lang hindi bagay sa lahat ang exercise na ito. Pwede ka na lang dito, hindi mo na kailangang iwasan. Paano ko magagawa ito? Ito ang lihim ng Susan at naaawa ako sa mga nauna sa Susan. Umiling si Karen. Natawa si Justin, dahil sinabi mo iyan, ikaw na ang bahala. Inilibot ni Karen ang kanyang mga mata at lumabas ng pinto. Bumulong si Justin sa harap ng papel, mukha ko lang ang may kamalayan ha. Hehe, ang banal na kasulatan. Ibibigay ko ito sa iyo dahil gusto mo iyon. Pagkatapos ng quarter ng 1 oras, inilagay ni Justin ang nakasulat na kasulatan sa kanyang space ring at lumabas ng bahay. Sina Karen at Lourdes ay sabik na umaasa sa positibo. Hindi maganda ang mukha ni Lourdes, dahil nag-aalala siya sa kanyang anak na ilang taon na niyang hindi nakikita. Tere na sa kalsada, Karen, dalhin mo ang iyong Panginoon para lumipad at manguna.
Sabi ni Justin. Tumango si Karen, kinuha ang kamay ni Lourdes, at lumipad sa langit kasama si Justin. Naalala ni Justin, sadyang ginamit niya ang isang dahon na blindfold para itago ang kanyang cultivation base. Kaya't kung may makikilala siyang mga master, hindi madaling barilin ng kabilang partido ang kanyang sarili at magagawa niyang magkusa. Sa ilalim ng pamumuno ni Lourdes, nakarating ang tatlo sa isang desyerto na bundok nang hindi nagtagal. Ang lugar ng bundok ay umaabot ng daan-daang milya, napapaligiran ng makakapal na madilim na birhen na kakahuyan, at ang tanawin ay napakaganda. Gayunpaman, ang tatlo sa kanila ay hindi dahan-daang tumingin sa tanawin. 3:00 ng hapon, ang araw ay sumisikat sa gitna, at isang figure ang sumulpot mula sa hilagang kanluran. 1458. Nang makalapit na ang bisita, nakita niyang isa siyang lalaking nakasuot ng dilaw na sinaunang martial arts tunic, na may mahabang buhok na nakatali sa likod ng ulo, at isang espesyal na metal mask. Madilim ang kulay ng maskara na parang pinahiran ng itim na bakal sa kanyang mukha. Napakapangit, pero nababalot ng mabuti ang mukha niya. At sa likod ng lalaki ay may napakalaking sako, mula sa hugis, makikita na may tao sa loob. Ming water period cultivation base, hindi naman masama. Nakita ni Justin ang cultivation base ng lalaki sa isang sulyap. Ang mas ikinagulat ni Justin, ay ang taong nasa sako na iyon ay mayroon ding antas ng paglilinang ng innate full cycle stage. Wow! Parang mahal mo ang anak mo. Ang lalaking may maskarang bakal ay tumingin kay Justin at malamig na tumawa sa isang magaspang na boses, ikaw si Justin tama. Dala mo ba ang Endless Resolve Restoration Scripture? Bulong ni Justin sa kanyang puso. Bakit lagi kong nakakasalubong ang mga taong nakamaskara, ang lalaking nakamaskara sa Arnhem, at pagkatapos ay ang lalaking nakaitim na nakasuot ng bakal, at sa pagkakataong ito ay isang lalaking nakadilaw na nakasuot ng itim na mukha na bakal. Ako ito, dinala ko ang Endless Resolve Restoration Scripture, si Nicole ba ang nasa malaking sako? Oo, kung gusto mong makita ito, ipapakita ko ito sa iyo, ngunit kailangan mo ring ipakita sa akin ang kasulatan. Inilabas ni Justin ang nakasulat na kasulatan at iwinagayway ito sa harap niya. Ang lalaking may maskarang bakal ay hindi humiling na kunin ito sa kanya, na para bang siya ay lubos na kumpiyansa, inalog ang sako sa kanyang kamay, at isang babae na may katanji tanging figure ay nahulog at direktang nahulog sa putik. Nakasuot ang babae ng puting long sleeve blouse at light-colored close-fitting crop na pantalon. Siya ay may maikling buhok at isang hugis itlog na mukha na halos kapareho ng kay Lourdes. May light makeup sa kanya at bagamat medyo marumi siya, makikita pa rin siya bilang isang bihirang kagandahan. Ang kanyang kasuotan ay mas kontemporaryo, ngunit ito ay naiintindihan. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao sa ilusyon ay nagbabago sa panahon, at hindi lahat ay nagustuhan ang mga sinaunang costume. Gayunpaman, ang babae ay nasa isang koma sa sandaling ito, na tila siya ay nagdurusa sa matinding sakit. Bagamat siya ay nakoma, ang kanyang katawan ay hubog at nakakunot ang noo. Siya ay may lason sa puso ko. Ang ganitong uri ng uod ay konektado sa katawan ng caster. Kung gusto ko siyang mamatay, maaari siyang mamatay anumang oras, at kapag ako ay mamatay ng hindi sinasadya, ang uod sa kanyang katawan ay agad na makaramdam nito. Kapag ang inang uod sa aking katawan ay namatay, ito ay sumabog sa kanyang puso, at siya ay mamamatay. At saka, ang kanyang mga uod ay hindi kailangan na kumuha ng anumang paraan upang ilabas ang kanyang katawan dahil hindi mo kailangang kunin ang anumang paraan ng kanyang katawan. Dalawang paraan para gawin ito. Ang isa ay naparito ako upang ipatawag ito kasama ang inang uod, at ang isa ay natural na mamatay ito pagkatapos ng 49 na araw, at aabutin ng wala pang 20 araw bago siya maging ligtas at maayos. Ngumisi ang Iron Masked Man. Anong mapanlinlang na lason, saway ni Karen, siya ay nakoma, dumaranas ng sakit, paano kami maniniwala sa iyong mga salita? Hoy, batang babae, hindi ko sinabing maniwala ka sa akin. Hindi ako nandito para makipagtalo o makipag-away sa iyo, gusto ko lang gamitin si Nicole kapalit ng Endless Resolve Restoration Scripture, sa iyong kamay. Confident na sabi ng lalaking mukhang bakal. Nakita ni Lourdes sa gilid si Nicole at ang kanyang mga mata ay namumula sa luha. Karen. Yung bata, hindi ba siya kamukha ko? Si Lourdes ay nalitaw saglit, hinayla si Karen, at hindi napigil ang magtanong ng napakalokong tanong. Kamukha man niya o hindi, alam ni Lourdes ang kanyang pinakamahusay.
Hindi maikakaila na sinabi ni Karen, sa katunayan, ang mukha, ilong, at bibig ay halos magkapareho sa iyo, Master. Kinumpirma ni Lourdes ang kanyang mga iniisip, ang kanyang puso ay tumitibok, at hindi niya maiwasang tumakbo pasulong upang tingnang mabuti. Gayunpaman, bago siya tumakbo, ang lalaking may maskarang bakal sa kabilang bahagi ay iniunat ang kanyang kamay at madaling kumaway sa kanya pabalik. Nahuli ni Karen si Lourdes at pinandilatan ang mukha ng bakal na lalaki. Bakit may ginagawa ka sa Panginoon ko? Hindi ba niya ito may tingnang mabuti? Humph, tingnan mo lang kung gusto mo. Hindi ko naman hiniling na bigyan mo rin ako ng banal na kasulatan, ano ang ikinababahala mo? Si Lourdes ay hindi nagalit, o hindi siya nang ahas na magalit, sa takot na si Nicole sa lupa ay masaktan dahil sa kanya. Lumingon si Lourdes upang tumingin kay Justin, sabik na nagmamakaawa, "Young Master Gibson, mangyaring iligtas ang batang iyon." Alam ni Justin na itinuring na ni Lourdes ang babaeng ito bilang kanyang anak. Sa katunayan, ang babaeng ito ay kamukhang kamukha niya. Si Lourdes, na namatayan ng kanyang anak na babae sa loob ng halos 20 taon, hindi maiiwasan na hindi niya makontrol ang kanyang magulong pagmamahal sa ina na nakikita ang babae ngayon. Dahil nandito ako, natural na ililigtas ko siya. Itinaas ni Justin ang banal na kasulatan sa kanyang kamay at sinabi sa taong mukhang bakal, "Narito ang kasulatan at masisiguro kung totoo ito." Paano natin ito gagawin? Hehe, nice. Sabi ng lalaking mukhang bakal, "Hindi ko akalain na magsisinungaling ka sa akin at nararamdaman ko na mayroon kang malalim na cultivation base, ngunit hindi ko makita ito, sa tingin ko ito ang itinatago mo noon. Pero okay lang, nandito ako na may casual na puso, mas malala pa, mamamatay lang ako kasama si Nicole. Halika, at ibigay mo sa akin ang scripture ni Nicole." Pinaikit ni Justin ang kanyang mga mata. Mukhang ang daming alam ng lalaking ito tungkol sa akin, dapat matagal na niya itong pinagplanuhan, pero hindi ko alam kung saang nakatagong pamilya sa ilusyon galing ang taong ito, o taga Hongming ba siya. Ang kalaban ay nasa dilim at si Justin ay nakaramdam ng kaunting kawalan, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang lumakad. Nang lumapit siya sa lalaking mukhang bakal, naramdaman ni Justin na marami siyang paraan para patayin siya sa maikling panahon, ngunit kung mamatay si Nicole, hindi niya ito maipaliwanag kay Karen, kaya kailangan niyang sumuko. Matapos ibigay ang kasulatan sa taong nakamaskara na bakal, binuhat ni Justin si Nicole sa lupa, tumalikod, at naglakad pabalik. Habang naglalakad, sinisiyasat ni Justin ang puso ni Nicole gamit ang kanyang banal na kahulugan. Oo naman, may isang pangit na uod na may matingkad na kulay, nakabaon sa puso. Kinagat ni Justin ang kanyang mga ngipin, kaya nilason niya ito, ngunit huli na para tanungin si Jinsel tungkol sa lason sa puso, kaya hindi siya maaari makipagsapalaran. Binuksan ng lalaking mukhang bakal ang papel at tumawa, "Okay, mukhang ito nga ang Endless Resolve Restoration Scripture. Sa iyo na lang si Nicole at aalis na ako." Pagkaraan ng 1 oras, madyay gising siya, at sa susunod na 20 araw o higit pa, hindi na siya naiiba sa mga normal na tao. Gayunpaman, huwag subukang hawakan ang lason sa puso, si Nicole mismo ang may cultivation base ng innate full cycle, alam na alam niya ang kapangyarihan ng lason na ito. Kung susubukan mong ilabas, wala akong pakialam sa buhay o kamatayan niya. Pagkatapos magsalita, tumalon ang lalaking nakamaskara na bakal at direktang bumaril sa langit ng walang bakas. Hindi siya sinundan ni Justin at mahinahong ibinigay si Nicole kay Lourdes para hawakan siya. May uod nga siya sa katawan. Tatanungin ko si Jinsel mamaya tungkol dito. Walang pakialam si Lourdes sa kanila, hinawakan niya si Nicole ng mahigpit at umiyak, mahinang bumuulong ng sure, may halong saya at kalungkutan. Napatingin si Karen sa gilid, at pagkatapos ay pinunasan ang kanyang mga luha. Hinintay ni Justin na kumalma ang dalawang babae, at magkasama nilang dinala si Nicole pabalik sa Dawson Ancestral Fortress, ang bahay na kawayan ni Lourdes. Agad na tinawagan ni Justin si Jinsel at nalaman na ang lason sa puso ay talagang isang malas at mabagsik na lason, at karaniwang nangangailangan ito ng malaking pagkakaiba sa antas ng paglilinang upang magkaroon ng pagkakataon na magtagumpay, dahil ito ay isang uri ng uod na kailangang kontrolin ng kalaban. Ang solusyon ay katulad nga ng sa taong nakamaskara na bakal, na makapaghihintay lamang ng 49 na araw upang lumipas. Makalipas ang halos 1 oras, sa wakas ay nagising si Nicole na nakakahiya. Nang makita niya si Lourdes na naghihintay sa tabi ng kama, puno ng pagdududa ang mga mata ng dalaga.
Inilabas ni Lourdes ang Iwa Kunlun Jade Pendant, at nanginginig na nagtanong, "Anak, ito ba? Sa iyo ba itong Jade Pendant? Tinatawag ka bang Nicole? Ito. Nasaan ito? Ginang. Bakit nasa iyo ang Jade Pendant ko?" Bulong ni Nicole. Hindi napigilan ni Lourdes ang sarili, at niyakap ang babae. "Sure, ako ang iyong ina." Ina. Si Nicole ay partikular na naguguluhan. Naninigas ang kanyang mga kamay, nataranta, at tumingin sa paligid sa mga dekorasyong kawayan sa bahay na parang nasa panaginip. Nang makita niya sina Justin at Karen na nakatayo sa likuran, si Nicole ay lalong nagulat, nataranta, at hindi alam kung saan magtatanong. Hinawakan ni Justin ang kamay ni Karen, sinenyasan na lumabas at mag-usap para magkaroon ng panahon ang mag-ina na makilala ang isa't isa, at masunurin ding pumayag si Karen. Pagdating nila sa labas, gamaan ang loob ni Karen at ngumiti, "Mukhang anak talaga ng amo ko ang babaeng ito, honey, salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Sino ang gumawa sa kanya na Panginoon ng Karen ng aking pamilya?" Ngumiti si Justin at umiling. "Well, pero matalino ka talaga. Sumulat ka ng exercise method na nanlinlang ng iba sa napakaikling panahon," nakangiting sabi ni Karen, "muntik na akong malinlang sa iyo." 1459. Isang piping tawa ang pinakawalan ni Justin, iniunat ang kanyang kamay, at tinapik ang pita ni Karen, "Ano ang sinasabi mo? Paano ko siya bibigyan ng peking kasulatan, paano ako magbibiro tungkol sa buhay ng anak ng iyong amo?" Lumakas ang ngiti sa kanyang mukha, at pagkaraan ng ilang sandali, napabulalas siya, "Ano? Ikaw. Binigay mo." Nang makitang hindi nagbibiro si Justin, agad na nagpakita si Karen ng nakakagulat na ekspresyon. "Huwag kang masyadong kabahan, hindi ako tanga. Hindi ko ibibigay kung hindi ko maibigay. Pero kung gusto nila, hindi mahalaga kung ibigay ko sa kanila." Maluwag na ngumiti si Justin. "Anong ibig mong sabihin? Ito ang pinakamalaking kapital na mayroon ka ngayon. Ibigay mo na lang sa kanila ang kasulatan. Paano kung gamitin nila ito laban sa iyo? Maraming mga henyo sa ilusyon at kung nagawa nilang makabisado ang kasulatang ito, tiwala ka ba na makakalaban mo ang mga taong iyon?" Inisip ni Karen na si Justin ay baliw. Binuksan ni Justin ang kanyang mga braso, niyakap ang babae sa kanyang mga bisig, tinapik siya sa likod, at magiliw na sinabi, "Karen, ang tanga kong Karen, sinabi ko sa iyo na huminahon ka. Alam kong iniisip mo ako, ngunit maniwala ka sa akin, may dahilan sa likod nito. Kung ano man ang dahilan nito, kailangan mong linawin, o kung hindi, paano ko ipapaliwanag sa ibang mga kapatid na babae? Kung ang pangyayaring ito ay magdulot sa iyo ng isang malaking krisis, hindi ba ako magiging makasalanan? Kung tutuusin, hindi mo ibibigay ang kasulatan kung hindi ako nagmakaawa sa iyo na makipagkita sa aking Panginoon." Nagsimulang maiyak si Karen, dahil pakiramdam niya ay hinihila niya si Justin pababa. Noon pa man ay gusto na niyang iwasang mangyari ito, kaya nagsikap siya sa paglinang, ngunit hindi niya inaasahan na may mangyayari. Bumantong hininga si Justin, tumingala sa asol na langit, at nagsabi, "Karen, naisip mo na ba kung bakit ang mga magsasaka noong sinaunang panahon, ang ibig kong sabihin, ang mga bago ang labanan ng mga Diyos, paano sila magkakaroon ng ganoong kapangyarihan? Ibig mong sabihin, ang pinakaunang sinaunang immortal daan-daang libong taon na ang nakalilipas?" Tanong ni Karen. "Tama. Ito. Ito ay natural na nauugnay sa aura ng lupa sa oras na iyon, at ang pagkakaroon ng isang malaking bilang ng mga bihirang at kakaibang kayamanan," analitikong sabi ni Karen. Tumango si Justin. "Ano pa? At dapat napakalakas ng kanilang mga diskarte, kung hindi, hindi magkakaroon ng napakaraming immortal na makakaligtas sa Nine Heavenly Lightning Tribulation." Bahagyang ngumiti si Justin at sinabi, "Ito ang problema, sa palagay mo, bakit noong sinaunang panahon, napakaraming cultivator ang matagumpay na nakapasok sa Nine Heavenly Lightning Tribulation, ngunit noong unang dumating ang mga Diyos sa lupa mahigit 20,000 taon na ang nakakaraan, iilan lang ang nakayanan. Gayun din, ang mga cultivator na nakilala ko sa lahat ng oras na ito, ako lang at ang aking master na si Tai Veneng na si Song Tianax ang pumasok sa amin kapigatian, bakit?" Natigilan si Karen, nakasimangot at nag-iisip. Pagkatapos ay sinabi niya, "Hindi ba't dahil ikaw at ang iyong Panginoon ay nagtataglay ng Endless Resolve Restoration Scripture? Ngunit ang aking Panginoon at ako ay hindi ang mga taong orihinal na nagmamay-ari ng Endless Resolve Restoration Scripture.
Ipinasa ni Shusha ng gawaing ito sa maraming henerasyon at nabalitaan na ang kasanayang ito ay nagmula sa pangunawa ng mga nauna sa Susan kaya bakit hindi narinig ng mga nauna na lumikha ng mga pagsasanay ang anumang mga tagumpay? Tanong ni Justin. Hulaan ni Karen, ito ba? Dahil sa kapalaran. Kung tutuusin, ang ganitong uri ng epiphany, bukod sa talento, ay nakasalalay din sa kapalaran. Umiling si Justin at sinabing, kahit na ipilit mong gamitin ang Tadana para magpaliwanag, napakaraming kakaibang pangyayari. Iyong mga immortal noong sinaunang panahon, maaari ba silang lahat ay umasa lamang sa Endless Resolve Restoration Scripture, para makapasok sa Nine Heavenly Lightning Tribulation? Lahat ba sila ay nagsasagawa ng parehong pamamaraan? Hindi rin nila gusto dahil ito ang kaso. Natural nilang ipapasa ang mga natutunan nila sa buong buhay nila, bakit kailangan nilang maging maramo sa kanilang mga inapo, saan man sila mapunta, kung nabubuhay pa sila sa mundong ito o sa sansinukob na ito, hindi na kailangang itago ang kung ano man ang mayroon sila, ang mga tao ng Hongmeng, o ang pamana ng mga sinaunang sekta, hindi ba sila ang magdadala sa mga ninab sa mga ninab? Ang mga immortal noong sinaunang panahon ay maramo at maliit. Nakaramdam din ng pagkalito si Karen matapos marinig ang sinabi nito at ibinaba ang ulo para mag-isip ng malalim. Sa katunayan, bago pumasok si Justin sa Taiching Heavenly Lightning Tribulation, wala siyang napakaraming kakaibang kayamanan upang tulungan siya, at ang siksik na aura sa mundo ay hindi partikular na nakakatulong. Kaya, hindi ang makondisyong iyon ang pangunahing bagay para makapasok sa Nine Heavenly Lightning Tribulation Stage. Naturally, ang mga immortal noong sinaunang panahon ay hindi lamang magsasanay ng isang ehersisyo. Kung ipapasa nila ito, ipapasa nila ang higit sa isang uri ng pagsasanay. Kung hindi sana maraming magsasaka ang makakarating sa Taiching o maging sa Shangqing Heavenly Lightning Tribulation 20,000 taon na ang nakalilipas. Maaaring. Ang pagsasanay na maaaring pumasok sa Nine Heavenly Lightning Tribulation sa mundong ito ay higit pa sa Endless Resolve Restoration Scripture. Tanong ni Karen. Tumango si Justin bilang pagsang-ayon. Oo, nang maramdaman ko ang daan ng langit na mag-isa kahapon, natauhan ako ng kaunti, at biglang naisip ang ilang mga tanong na hindi ko naisip noon. Bakit, sa mundong ito, hinati ng mga magsasaka ang kapigatian sa 3 bahagi, 3 Gibson, 6 na Frost, at 9 na langit? Sino ang gumawa nito? Kung ito ang banal na kalooban, ano ang layunin ng 3 ito at ang mahinang kapigatian? May relasyon pa ba sila? Nanlaki ang mga mata ni Karen at hindi maiwasang matigilan matapos marinig ang anumang tanong ni Justin. Masyadong hindi kapanipaniwala ang mga tanong niya para sa kanya, ito ay ganap na paraan ng pag-iisip mula sa napakataas na anggulo. Bagamat ito ay simple, bilang isang cultivator na may napakataas na likas na talento, si Karen ay may iba pang mahiwagang damdamin. Tila sa maikling panahon, naramdaman ni Karen na maraming hindi maintindihang problema ang biglang naiintindihan, ngunit mahirap ipaliwanag. Mahusay na nagsalita si Justin, Karen, naisip mo na ba ito? Kaya kung kontrolin ang makalangit na apoy ni Li Fire, True Fire, at Ye Fire. Sa parehong oras, kaya ko ring kontrolin ang Xuanshui ng Koi Water, Ming Water, at Roo Water. Isang layer na lang ng window paper ang nasa harapan ko ngayon bago ko malagpasan ang napakalakas na langit ng Taiching Heia at ang mga mahihirap na earth na ito. Ibang mga magsasaka kapag pumasa sa mga yugto ng kapigatian ngunit sa aking pananaw, ang mga ito ay mga paraan na maaaring kontrolin at sila ay isang malapit na kasosyo sa akin. Mga balakid sa landas ng paglilinang. Sapagkat ang kapangyarihan ng mga kapighatyang ito ay hindi ipinadala ng Diyos upang hadlangan tayo, ngunit upang ating maunawaan at gamitin ang mga ito. Boom! Naramdaman na lang ni Karen na may malakas na ingay sa kanyang isipan, at ang konsepto ng buong cultivation path ay nasira. Ang Heavenly Tribulation ay hindi isang hadlang, ngunit isang pananaw sa misteryo ng langit at lupa. Si Justin ay humakbang ng 2, at nahulog sa kanyang malalim na pag-iisip, at bumantong hininga sa mahinang boses. Ngayon sa wakas ay naiintindihan ko ng malalim kung ano ang ibig sabihin ng matandang lalaki noong nakikipaglaban ako kay Braden. Ang langit at lupa ay mahigpit na konektado, ang paglinang ng kapangyarihan ng langit at lupa ay nagpapakita ng kalakasan ng mga kapangyarihan. Gamit ang mga kapangyarihan para sa isang mas mabuting mundo at sangkatauhan. Umiling si Justin at ngumiti ng mapait. Masyadong mababaw pa rin ang taoismo ko.
Noong una, akala ko'y pinagkadalubhasaan ko na ang kapangyarihan ng langit at lupa, ngunit ngayon na naiisip ko ito, nakapasok na ako sa pangunahing threshold. Ang pinakamataas na pag-iral sa tuktok ng bundok ay natatakpan pa rin ng hindi mabilang na mga ulap, at hindi ko pa ito nakikita. Ang matandang iyon, kung siya ay talagang nasa lupa pa rin, natatakot ako na talagang kailangan niyang maisip. Kung saan talaga siya makakarating sa puntong iyon. Tingnan mo siya. Siya ay napakalakas na nilalang. Inihayag din ni Karen ang pananabik sa kanyang mga mata, at nakangiting sinabi, "Honey, ngayon alam ko na kung bakit mo ibinigay ang Endless Resolve Restoration Scripture." Ha! Naisip mo na. Lumingon si Justin at nagtanong. Oo, sabi ni Karen, dahil ang isang tunay na master ay maaaring maabot ang tunay na rurok sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang sarili ng paisa-isa. Ang mga ehersisyo at mga table tasks ay hindi nangingibabaw, tulad ng kung paano hindi mo kailangang uminom ng marami ngunit ang iyong cultivation base ay napakabilis na nag-improve. At ang mga pagsasanay na ipinasa mo sa amin sa pamamagitan ng induction at buod, bagamat lahat tayo ay nagsasanay sa parehong disiplina. Halimbawa, ang bawat isa ay may parehong disiplina. Forming stage. Kahit magkatrabaho kami ni Rose, Lucille, hindi namin siya makakalaban, ibig sabihin, by the end of the day, it comes down to our roots. 1460. Bahagyang ngumiti si Karen at sinabing, ang pagsasanay ng nakatagong angkan ay maaaring hindi mas masahol pa kaysa sa Endless Resolve Restoration Scripture, ngunit ang kanilang mga ninuno ay nakarating sa 9 Heavenly Lightning Tribulation, ngunit hindi nila magawa, ang tanging problema ay tungkol sa kanilang sarili. Maging ang kanilang mga talento, karakter, o pinagmulan, hindi sila lumilitaw bilang isang cultivator ng 9 Heavenly Lightning, ngunit hindi nila ito nagagawa. Malungkot na aksidente kung kaya, kahit na ang Endless Resolve Restoration Scripture, ay ibigay sa kanila, maaaring wala silang magagawa, at kahit napakiramdam na ang gawaing ito ay hindi kasing ganda ng kanilang mga ninuno. Eksakto, hindi nakalimutan ni Justin na purihin, Karen, matalino ka talaga, ngunit ang Endless Resolve Restoration Scripture ay isang magandang kasanayan pa rin. Sa palagay ko, ito ay mas advanced kaysa sa ilang iba pang mga advanced na kasanayan, at mas mahirap itong unawain. Ngunit para sa lahat, ang daan ng langit ay pareho. Ang pagsasanay sa paglilinang ay isa lamang sa parehong landas, kung ano ang maaari nilang maunawaan ang kanilang layunin. Napabuntong hininga si Justin, sa totoo lang, hinahanap-hanap ko ang panahon kung saan nabuhay ang mga sinaunang immortal, tiyak na panahon na kung saan ang mga henyo ay ipinanganak sa napakaraming bilang, dahil ang mga magsasaka noong panahong iyon ay higit na naunawaan ang daan ng langit, at hindi rin naapektuhan ng secular. Mula sa kanilang kahandaang magkapit-bisig upang isara ang kaguluhan at lumikha ng mga dakilang sinaunang panahon, hindi ito makikita na ang mga cultivator ay lumalaban sa bawat isa, ngunit hindi ito nakikita na ang mga cultivado sa sinaunang panahon ay hindi naapektuhan ng mga secular. Lahat ay nagtutulungan upang makamit ang Tao. Ang mga taong prangka ay ang mga tunay na Panginoon, at naniniwala sa kanilang sariling paraan, nang hindi inaabala ang panggagaya, tagumpay o kabiguan ng iba, ang mga dayuhang bagay, at naniniwala lamang sila sa kanilang sarili sa kasalukuyang ilusyon, kahit na ang mga magsasaka ay may parehong mga pamamaraan, ang kanilang mga damdamin ay maaaring maging makasarili, at sila ay laging makasarili all means to exclude other cultivators natural na mahirap para sa kanila na maabot ang taas ng kanilang mga ninuno. Kung hindi ako makakaranas ng maraming pangyayari sa buhay at kamatayan, hindi ako makakalampas sa loob ng ilang taon. Marahil dahil sa aking pagpupersage na ibinigay sa akin ng Diyos ang kanyang mga gantimpala. Tinakpin ni Karen ang kanyang bibig at tumawa, sa ganitong paraan, tila naging isang malungkot na master, at pakiramdam ko ay wala nang sino man sa mundong ito ang makakalaban sa iyo. Haha, hindi ko sinabi iyon. Bagamat pinipigilan ako ng Tao, kung naputulin ang secular na mundo, ang iba ay maaaring hindi katulad ng sa akin. At saka, imposibleng mag-arantya na may mga masters na nakatago. At saka, hindi pa ako nakakalusot sa Shangqing Heavenly Lightning Tribulation. Sa mga tuntunin ng lakas, natatakot ako na ang ilang mga cultivator ay hindi nangunguna sa mga cultivator. Mayroon akong malalim na cultivation na base tulad nila, malayo pa rin ako sa pakikipaglaban sa mundo ng mag-isa. Sa wakas ay tumigil na si Karen sa pag-aalala tungkol sa paglabas ng banal na kasulatan at nadama na ang taong may tiwala sa sarili sa sandaling ito ay mas kaakit-akit kaysa sa nakaraan.
Babalik ako sa pagkakataong ito at makikipag-usap sa mga kapatid, baka makatulong ito sa lahat. Ang paglilinang ay nasa sarili pa rin, pagkatapos ng lahat, walang kabuluhan ang magsabi ng labis, hindi na kailangang makinig sa akin, ang aking persepsyon ay hindi lamang ang tanging, paalala ni Justin. Ngumiti si Karen at sinabi, huwag kang mag-alala, alam ko ang mga limitasyon. Ngunit tulad ng sinabi mo, kailangan pa rin ang komunikasyon sa proseso ng paglilinang upang isulong ang pag-unlad ng lahat. Pinaalalahanan ako ni Justin, sinasabi ko ito na hindi para hikayatin kayong lahat na huwag ubusin ang mga elixir na aking pinino, huwag tanggihan ang mga bagay na gumagana. Hayaang damaloy ang daloy upang makuha ang pinakamataas na epekto. Oo, naiintindihan ko. Para kang umaawit na parang matandang babae at wala na ang estilo ng Lonely Master, biro ni Karen. Nahihiya ang mukha ni Justin, at nagkunwari siyang galit, okay, nandito ang lalaki mo para turuan ka, pero naglakas loob kang asarin ako. Hayaan mo akong tretuhin ka. Nagmamadaling pumunta si Justin kay Karen, ngumiti, at sinabing, ang paglilinang ay mahalaga, ngunit kailangan din natin ng ilang interes sa buhay. Karen, paano naman ang labanan sa kawayan kung saan ka lumaki? Ikaw. Hindi mo pa ba kailangang harapin ang pamilya Meng? Hoy! Huwag! Napansin ni Karen na ang kamay ni Justin ay dumampi sa kanyang dibdib at kinurot ang kanyang snowball at hindi napigil ang mapasigaw. Nagulat si Justin ngayon, nang makitang malapit na talaga ang oras, dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang mabangong kamay at itinutok ang kanyang bibig, kung gayon ay pakakawalan na kita sa pagkakataong ito, at hahalikan kita bago ako umalis. Ninitian siya ni Karen pero hinalikan pa rin siya sa labi. Bumantong hininga si Justin at sinabi kay Karen na batiin si Lourdes at lumipad palayo. Nakahinga ng maluwag si Karen. Sa kabutihang palad, sa pag-alala na may gagawin si Justin, talagang hindi niya matanggap na gawin ito sa kagubatan ng kawayan. Gayunpaman, sa pag-aakalang napag-usapan lang ito ni Justin nang hindi inaasahan, at sa wakas ay humingi ng halik na palm na parang sanggol, hindi napigilan ni Karen ang tumawa. Gaano man kasulong ang kanyang paglilinang, hindi mababago ng taong ito ang kanyang kalikasan. Ngunit ito ay ang kanyang personalidad ng isang tunay at nasa salat na lalaki, na nagustuhan niya. Libo-libong milya sa isang iglap. Pagkatapos umalis sa Dawson Ancestral Fortress, dumiretso siya sa isang resort hotel na pinangalan ng Chongyu Villa sa labas ng North Ring ng Hansong City. Sa kalagitnaan ng bundok, ang mga estilong European na hotel ay may linyang parang mga Jade Tower. Mayroong maraming open-air hot spring sa paligid. Mula doon, makikita mo ang view ng lungsod sa ibaba. Pagkatapos ng gabi, ang mga ilaw ay nakalalasing, at ang ambon ay dumaloy sa paligid na parabang ito ay isang makalangit na lugar. Bilang isa sa mga pag-aari ng Southern Zenikagang, ang hotel na ito ay may mahusay na mga kondisyon sa seguridad. Nakatanggap ito ng mayayamang negosyante at dignitaryo mula sa buong bansa tuwing weekday nang hindi nag-iiwan ng anumang NAVE-verify na tala. Dahil dito, maraming opisyal ang handang pumunta rito para magsaya. Ngunit ngayon, ang hotel ay hindi gumana tulad ng dati, at isang malaking bilang ng mga elite ng Southern Zenikagang ang nakatalaga sa lahat ng direksyon para sa panloob na pagtitipon. Sa sandaling dumating si Justin sa itaas ng hotel, isang masamang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Sa hotel na ito, bukod pa sa pamilyar na pamimilit ng soul-forming stage cultivators, may dalawa pang pamimilit ng mga cultivator na nakapasa sa tribulation passing stage, ang isa ay Kuy Water at ang isa ay Ye Fire. Maganda talaga ang background ng pamilya Meng. Mayroong 5 magsasaka na tumawid sa tribulation passing stage hanggang ngayon. Malamang na kwalipikado sila na nasa Zuan Realm o Earth Realm sa Hongmeng. Kasabay nito, sa gitna ng hotel, isang open-air banquet ang itinayo sa kakaibang kapaligiran. Ang mga tao sa paligid ng mesa ay sina Kelso, Quinten, at iba pang inapo ng pamilya Meng, pati na rin ang mga hall masters ng ilang mahahalagang bulwagan ng pamilya Meng. Gayunpaman, ang mga matatanda ng pamilyang Meng, isang lalaki at isang babae, na nakasuot ng itim na damit na may gintong sinulid, at ang tagapag-alaga na elder, si Quinten, ay nakaupo sa harap. Nagmungkahi si Quinten ng toast sa dalawang elder ng lalaki at ng babae at sinabing, nakakagilty na abalahin si Kuya Hudson at Melody sa pagkakataong ito, babatiin kayong dalawa ni Quinten para sa isang baso bilang kabayaran. Ang elder na nagngangalang Hudson ay may mga puting templo at medyo matanda na. Natawa siya at sinabing, hindi kailangang maging ganito si Elder Quinten.
Bilang mga elder na may iba't ibang apelyido mula sa pamilyang Meng, inalagaan kami ng bahay ng amo sa loob ng ilang dekada at iyon ang naging batayan namin ngayon. Karangalan namin bilang mag-asawa na makapag-ambag sa pagpatay sa magnanakaw na nagnakaw ng kayamanan ng aming pamilya. Sa katunayan, si Elder Quinten ay masyadong magalang sa aming mag-asawa. Nakangiting sabi ni Melody, isang magandang babae na nasa edad 40. Bagamat mas mataas ang kanilang cultivation kaysa Quinten, may dala silang mga dayuhang apelyido kung tutuusin. Sa madaling salita, sila ay ilang tapat na subordinate ng pamilya Meng, o mga inapo ng kanilang mga subordinate, na nagsumikap para sa pamilya Meng mula nang ipanganak. Dati si Meng Kuo at ang iba pang tatlong direktang matatanda ay lumabas at sila ay nawala. Sa takot na maulit ito sa pamilya Meng, nagpadala sila ng dalawang matanda na magkaiba ang apelyido, para hindi ito magkaroon ng malaking epekto sa mga ugat ng pamilya kung may mangyari. Sumunod si Kelso at ang iba pa upang i-toast si Hudson at ang kanyang asawang si Melody, ngunit ang dalawang elder ay medyo malinaw sa mga iyon ni Kelso. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang opinyon, ang mga taong ito ay masyadong bata, kahit na sila ay kabilang sa pamilya ng Meng Patriarch, walang gaanong bigat. Yar! Bakit hindi pa dumarating si Justin? Hindi ka ba nagtanong na sunduin siya sa likod ng hotel? Bakit wala kang nakitang naghatid sa kanya? Tanong ni Kelso sa tahimik na si Mary Chris ngayon. Sa plano ni Mary Chris, ipinahayag niya kay Justin na nagpanggap siyang lihim na nag-aayos ng mga tauhan upang dalhin si Justin sa gitna ng hotel, at pagkatapos ay inayos ang isang grupo ng kanyang mga crony upang bigyan siya ng sapat na oras upang patayin si Kelso at iba pa. Panghuli, gumamit ng mga bomba para sirain ang hotel at ipahayag ito sa labas ng mundo sa pamamagitan ng pagsisi nito sa mga taong may masasamang relasyon sa pamilya Meng, gaya ng ilang malalakas na gang sa ibang mga probinsya. Si Mary Chris ay maaaring tumakas mula dito sa pamamagitan ng pagdanas ng ilang maliliit na pinsala. Ngunit sa katunayan, si Kelso at ang iba pa ay may tatlong elder na naroroon, iniisip na ganap na posible na linlangin si Justin sa balangkas at makuha ang kanilang mga kayamanan ng pamilya. Tulad ng para sa mga bomba, hindi na kailangang i-install ang mga ito. Si Justin ang nagkusa na pumunta sa kanilang pintuan, kahit na dumating sa pandinig ni Chief No. Isa ang usapin, si Justin ang dumating para humingi ng gulo. Nakaramdam din ng kakaiba si Mary Chris, dahil ayon sa oras, dapat dumating na si Justin. Lolo! Baka! Boom! Isang nakakabinging ingay ang nagpagising sa lahat ng tainga ng lahat na naroroon, at nakita ko ang isang malaking piraso ng pink na batong brick sa gusali na nakakalat mula sa hilagang silangan na sulok ng kalangitan. Nagulat ang lahat, kabilang ang tatlong matatanda ng pamilyang Meng, na tulala din na tumingin sa hilagang silangan. May orihinal na Baroque round tower na idinisenyo para sa kagandahan. Sa sandaling ito ay natangay ng isang malupit na puwersa, at ang solidong konkreto ay natangay na parang plastic foam. Ang mga labi mula sa construction site ay nahulog malapit sa open-air banquet na 10-10 metro ang layo. Ang bawat isa ay tumingin ng malapitan at nakita na ang isang figure ay nakatayo na sa tuktok ng hindi kumpletong tore sa loob ng ilang oras. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.